sa bungtod sa Kalbaryo. Verse 1, all together sing. Ang gugma sa Diyos, ni aning dugan ko, di matupngan sa kalibutan. Kaya ko iya nga gitubos ni Jesus, dito sa krus sa Kalbaryo. Sa bungtod sa Kalbaryo, iya kong gipasaylo, ang akong lulan ni Jesus gipasan, dito sa krus sa Kalbaryo. Nag-antos siya sa tunog sa labod, di mailan sa iyang gugma. O gilodhan ko siya sa dakong kataha, ang akong Ginoong Jesus. Sa bungtod sa Kalbaryo, Jesus gipasan, dito sa krus sa Kalbaryo. Nakita ko ang grasya niya ni Jesus, sa nagsudong ko sa dagway niya. Amen. Katubsanan niya hingpit na kaplagan ko, dito sa krus sa Kalbaryo. Sa bungtod sa Kalbaryo, iya kong gipasaylo, ang akong lulan ni Jesus gipasan, dito sa krus sa Kalbaryo. O pagkatamis nga palandungon ko, nga ko giluwas ni Jesus. O kalipay nga hingpit maangkon ko man, sa maimayaong dapit. Sa bungtod sa Kalbaryo, iya kong gipasaylo, ang akong lulan ni Jesus gipasan, dito sa krus sa Kalbaryo. Amen. Atong punan at Calvary. Amen. At Calvary. Verse 1, all together sing. Years I spent in vanity and pride, caring not my Lord was crucified, knowing that it was for me He died on Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me. There my burden so found liberty at Calvary. By God's word at last my sin I learned, then I trembled at the law I spurned, till
his soul imploring turned to Calvary. Mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burden soul found liberty at Calvary. Now I give to Jesus everything. Now I gladly own him as my King. Now my raptured soul can only sing of Calvary. Mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burden soul found liberty at Calvary. Oh, the love that draws salvation's plan. Oh, the grace that brought it down to man. Oh, the mighty God that God did spend at Calvary. Amen. Mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burden soul found liberty at Calvary. Amen. Great singing. Akong gihangyo si Kent Balihog sa pagdulog sa tubangan sa pagampo alang sa itong offerings, sa itong andamon, itong mga halad ni kagabion, itong tithes and offerings. Let us pray. Heavenly Father, we thank you so much, Lord, ini nga kagabion nga imong gihatag nga ni kanamo. Salamat usab, Lord, nga sa diin na doon na pa'y oras, Ginoo, Lord, nga makadayeg, makasampit diya sa imuhang nga ngalan. O karon nga takna, O God, gihangyo kanamo, nga ikaw, Ginoong Diyos, magabless, magapanalangin, Ginoo, Lord God, sa mga katauhan nimo, Ginoo, mga hatag sa tithes and offering, Ginoo, Lord, nga iuli diha kanimo. Ikaw mag-uban, pagpadayon, Ginoong Diyos, niya among serbisyo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you as you give. Maminaw ta sa special number palihog.
Manindog ang tanan palihog. 1 Peter chapter 1 verses 14 to 16. 1 Peter chapter 1 verses 14 to 16. Unang Pedro kapitulo 1 versikulo 14 hangtod sa 16. Atong dunganan sa pagbasa. If you're there, say hallelujah. Verse 14, ready to read. As obedient children, not fashioning yourselves according to the former lust in your ignorance, but as he which hath called you is holy, so be holy in all manner of conversation. Because it is written, be ye holy, for I am holy. Ephesians 5. Ephesians 5. Verse number 26 and 27. Are there? Say amen. Dungan tas pagbasa, ready to read. That he might sanctify and cleanse it with the washing of the water by the word. That he might present it to himself a glorious church, not having a spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Magampo ta, dalaygon og buhi nga Dios, dining kagabion, dagang salamat sa laing kahigayunan, nga imong gitugot ka namo, nga makasimba kami. Amahan nga langit nun, hinginli ang yawa, ayaw tuguti, nga si Satanas musamok, kanako, og musamok sa matag membro, matag individual, ining kagabion nga niya karon, gapusa si Satanas, ang dili isa makasamok sa panimbaho na mo Ginoo. Panalangini ang imong pulong, tagay kong kaalam, even a blessed, Lord God, among signal, aron ang mga nasa online, mahimong mapanalanginan usab sa imong pulong Ginoong Dios. Kining tanang gitugyan kanimo, gamita ko karong gabi una Ginoo kay wa ko mahimo Lord kung wala ka. In Jesus name. Amen. And amen. Please be seated. Atong padayonon, atong gisgutan, atong last Thursday, mahitungod sa the holy life of a Christian. The holy life of a Christian. Living a holy life for a Christian is not an option. Living a holy life for a Christian is a command to obey. Sugo kini. Dili ni choice, dili ni nga, depende ra na gud nimo gud og maghuli ka or dili ka maghuli. No, it is not a choice. A Christian should live a holy life. In ang Bible, as it is written, as he hath called you is holy, so be holy. Why? Because usan ini mga adlaw, the Lord Jesus Christ will present us to Himself. Iyon ang Bible sa Ephesians 5:26 and 27 that He might sanctify and cleanse it with the washing of the water by the word, that He might present it unto Himself a glorious church, not having a spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. A holy life is required for every Christian. A holy life is demanded for every Christian. A holy life is expected from every Christian. A holy life is commanded to every Christian. Dili ni choice nga, depende ra na to good, naman tay choice sa kinabuhi. No, this is not one of your choices. Yes, we have the liberty, but you have not the liberty to sin. You have not the liberty to live a life you want because you have been changed and you have been made a new creature through Jesus Christ. So, importante ang pagkinabuhi nga balaan, makaigsunan. Holy means pure or blameless life, without spot, without wrinkle. Yes, dili ta perfect. Dili na mahitabo o never gyud ang mahitabo sa kinabuhi sa kakristohanon. Pero lahi nang nagpili ka kanunay nga magkinabuhi, diha sa pagkabalaan imong gipili ang kinabuhi nga kristohanon o espirituhanon. Kay sultian ti ka, kung wala ka magkinabuhi sa pagkabalaan, buot pasabot na wala kay kristohanong kinabuhi. Your Christian life is dead. The moment we believe on the Lord Jesus Christ, we were baptized in Him. The old self is already buried. Gilubong na ang imong daang pagkatao. Ang Ginoo wala na magtan-aw og kinsa ka sa una,
palahubog ka sa una, sugarol ka sa una, bayidor ka sa una, bisag asa ka kaniadto, wala na nagitan-aw sa Ginoo kay gipasaylo na ka sa Ginoo. Pero ang gusto nga tutukan og tan-awon sa Ginoo sa imong kinabuhi karon ang ikaw sukad kang naluwas. Og maunay gilista, maunay girecord og maunay tubagon nimo sa Dios sa diyang mabalik ang Ginoo. Amen. Ang imong daang pagkatao gilubong na, gipasaylo na. Mo nang gitagaan kag bag-ong pagkatao, gitagaan kag chance nga magkinabuhi. So kini day nga atong kinabuhi humantang naluwas is a life of chance. Kahigayunan kini nga mamawi tas Ginoo. Hello? Muna supposed to be tagaan nato nig pagtagad, dili nato pasagdan ang atong kinabuhi nga murag mao lang gihapon ta kaniadto sa dili pataluwas. Dapat mamawi tas Ginoo. Kaya sa panahon nga wala pa ta maluwas, wala pa ta makadawat sa kaluwasan ng atong kinabuhi, bati atong kinabuhi, hugaw sa mata sa Dios, muuyon mo ana. Amen. Unya karon mao lang gihapon. Amen. Kamo og naa pa mo'y sugal diha, og naa pa mo'y inom diha o sigarilyo diha, mangutana ko ninyo. Unsa man gyud makapatangtang ana? Amen. Naa pa ba kay plano nga imo ng undangan or naghulat ka nga naay mahitabo sa imong kinabuhi para maundang ka? Kay kung tinuod kang luwas, kung tinuod ka nga si Kristo na sa imong kinabuhi, tinuod ka nga gidawat nimo si Kristo sa imong kinabuhi, unsa may pakikistorya ni Kristo nimo matag adlaw? Every time nga mogunit kag sigarilyo, unsa may pakikistorya sa Ginoo sa imo? Every time nga mogunit kas baso before ka mo tungab, unsa may pakikistorya sa Ginoo sa imuha? Every time nga mo patad ka, musugal ka, unsa may pakikistorya sa Ginoo? Because I tell you, kay sa diyang imong gidawat si Kristo sulod sa imong kasing-kasing, gitagaan ka sa balaang espiritu, ug kana nga balaang espiritu maunay makikistorya nimo matag adlaw para sa imong kabaguhan sa kinabuhi. O kung walay nakikistorya nimo sa panahon nga mohimo kag sala, sa panahon nga mosulod kas bisyo, kung walay nakikistorya nimo, dili ka luwas. Kaya ang luwas na ay Dios nga makikistorya. Before o after sa imong pagpakasala, na ay makikistorya. Sa di pa ka mohimo, makikistorya ang Holy Spirit nimo. After kang mohimo, makikistorya na po siya nimo. Mo na determinant paunsa magkukibalo pastor nga luwas gyud ko, naay makikistorya nimo Ginoo. Kay kung walay Ginoo makikistorya nimo murag kung ang imong pagbati karon same ra gihapon ni atong wala pa ka diri. Basig igo or kang nag-ilis og simbahan, wala ka nag-ilis og padulngan. Amen. Kay ang tao bisag unsa ta ka makasasala nga tinuod gyud kang luwas, pagistoryahan ka sa Ginoo. Bisag unsa nimo ka-adik, bisag unsa nimo kalawom sa imong pagkamakasasala, hinahinayon gyud kang usbon ka sa balaang espiritu. Kaya ang tinguha sa balaang espiritu nga magkinabuhi tang balaan. Amen. Kaya kung mao lang gihapon ang imong kahimtang karon ang state nimo sa imong kinabuhi ba, same ra man gihapon, paminawa gud na ninyo. Mao ra ba gihapon ikaw karon ang ikaw nga karon og katong kaniadto nga wala pa ka diri ba? Mao ra ba gihapon? Kung mohimo kag sala, mangurog ba ka? Magilty ba ka ikahuman? Or mag-enjoy ra gihapon ka? Unya ipanghambog pa nimo imong sala nga wala makakita as pastor. It doesn't matter kung nakit-an ti kag wala. Kay na Dios nga gatan-aw. Ang pangutanan ni James, kinsa imong giilad? You are just deceiving your own self. Amen. Kana, kung pa kay bisyo, sigarilyo, inigunit nimo sa usa ka stick nga sigarilyo before nimo dagkutan, unsay pagkikistorya sa Ginoo nimo? Dili na niguni pwede undangan pastor kay tambal ni sa ubo. Hey, tambal sa ubo. Kano sa ka nagpa-check up sa imong ubo unya usa ka pakiting sigarilyo ang giresita. Amen. Kuan man gud pastor kanang mamatay ko pastor og undangan ni pagsurya ay.
Hello? Tambal sa luod, pastor. Tambal sa luod. Inom nitong toothpaste pagkutaw. Hello? Usara mo gyud ang mo determine aning magtinguha tang magkinabuhi nga balaan kana ra mo yung luwas ka. Kaning sala naara mo gyud atong cellphone, di ba? Hello? Tinigan ang sala anang cellphone pero kung tinuog ang luwas, pugna na may mong gagalingon ay. Ang diskuhan nasa cellphone. Ang bar nasa cellphone. Ang inuman nasa cellphone. Sugalan nasa cellphone. Sa gusto nimong sugal sa cellphone. Baraha nasa cellphone. Tungit nasa cellphone. Manok nasa cellphone. Sugal og basketball nasa cellphone. Tanang sugal na diya. Sayaw-sayang hubo-hubo nasa na sa cellphone. Pero kung luwas ka, na Holy Spirit, masulti nimo. Na magigistorya nimo. Pero kung walay nagigistorya nimo sa panahon nga nagpakasala ka, ang una nimong susihon, luwas baka. Kaya ang dili luwas, wala ginay tinguha nga magkinabuhi. Nga balaan. Why should we live in holiness? Letter A, we are children of a holy God. Nganong magkinabuhi ta dapat sa pagkabalaan kay anak ka sa balaan nga Dios. If dili ka anak sa Dios, you have nothing to do with living a holy life. You have no business in living a holy life if you are not a child of God. And a sad thing to say, ang tanan mo angkon nga anak sa Dios, pero walay magtinguha nga magkinabuhi diya sa pagkabalaan. Ang tanan gustong modala sa ngalan sa Dios, pero ang kinabuhi nga kinabuhi diya sa gawas, kinabuhi sa yawa. Letter B, our bodies are the temple of the Holy Spirit. Sa diyang naluwas ka, gihimo ang imong lawas nga balay sa balaang espiritu. Kadakog ikatabang anang imuhang tagpila na sigarilyo, pila katong last palit ni man, pila to ban? Pila na sigarilyo ron? Utso? Lalahi lagi mo presyo, patasaan po sa ubanda. Lalahi brande ay? Oh. Katong itom nga walay brand, katong gikan sa Malaysia, dahon sa kapayas. Ha? Kaya kung chain smoker ka, makahulot ka duha ka kaha sa usa ka adlaw. 120 na kahano? Unya, magproblema ka kay walay bugas. Kadako nang gikatabang sa imong 50 pesos, makapalit na kaanak us ka kilong bugas mais. Amen? Hello? Kaning sugarol, kaning palahubog, kaning naay bisyo makaigsuunan, kuripot ka na mo gasto para sa mga tinuod nga galastuan, pero para sa bisyo, dili mo pugong. Mawit padultiyon sa mga palahubog sa una? Beer bugnaw, brief lawlaw. Nga naman, di naman kapalit og brief, bahalag, di na kapalit og brief, basta sigurong beer. Nya ang pilsin karon pila man? Ha? Gatos kape na na? Ang emperador ron pila man? Nat, pila to yung last palit mo nat? Ha? Di ka nagkapalit og brief, bisa grand seller na lang. Manighalay, perti ng pagalayaa. Gitayan pa. Basta bisyo, why limit? Di pa mo kwintag asa na padulong, pero basta sa tinuod nga magalastuan sa balay, sinila sa anak, gata sa anak, sinina sa mga asawa, yung taon nga naunsa ni taon na yung mga asawa, dili ka kapalit og tambal, nga naman, naa sa bisyo padulong. Muna gusto sa Ginoo tabangan ta nga magkinabuhi tang pagkabalaan, kay kining magkinabuhi tang pagkabalaan makatabang sa imong gastuson. Amen. Ikatulo, we are doing a holy work. Ang atong gitrabaho
Sukad nga nangalagad tas Ginoo, balaan ning nga trabaho. Amen ba? Mugunit ka aning buluhaton dinhi, nakay gunitan nga buluhaton. Anything, mo drive kag motor sa simbahan, mo play ka og gitar sa simbahan, mo panday tag simbahan, ayog kalimot, balaan ning nga trabaho. Si David gani, wala gani siya papandaya sa templo, giingnan sa Ginoo, dili ka pwedeng magpanday sa templo, kay nailado ka nga, usa ka hari nga daghang kag napatay. But pasabot ang imong kamot dili balaan sa tubangan sa mga tao. Manang dili ti kay alaw nga mogunit ni anak. Pero kita kini mga kaigsuunan giauhag ta sa Dios nga moapil sa pagpangalagad, moapil sa pagbuhat sa bulaton. Pero ikaw ra gyud ang nasayod kung nagkinabuhi bagas pagkabalaan. Kay balaan ning bulaton nga atong gitrabaho. Balaan ni. How can I show a holy life? Through behavior. Pinagi sa atong gawi. Pinagi sa atong gawi. Binuhatan. Actions. Performance dapat makita atas itong pagkabalan. By the way, dili lang usab sa binuhatan, ikaduha, speech. Speech. Naiuba na to, wala na bisyo, pero ang baba pod. Pataka ra pog sulti. Ang bisyo niya, ratatat pod. Chismis pod. Hello? Wa na bisyo, wa na sigarilyo, wa na inom, wa na sugal, pero ang baba, chismusa sad. Dili na pagkabalaan. Una maglikay ta ng libak-libak ha? Simple kayong prinsipyo, aron dili ka maka-appeal sa papanglibak. Simple prinsipyo. Ganan mo makaton? Una, kung wala kay labot sa istorya, balibari na istorya ha. Unsa man nga balita, apil ko. Kaya kung wa ko'y apil, wa ko'y labot, anak. Palayo, ayaw lang kong sultihan na, kay wa mo ko'y apil, inyo raman na. Hello? Ikaduhang prinsipyo, namina mo? Ikaduhang prinsipyo, aron makalikay ka sa paglibak, kung wa kay apil sa solusyon. Sa solusyon ba? Kung una, kung wa kay apil sa problema, ayaw apil. Ikaduha, nga naman, iyon ang Bible, siya nga tig-apil-apil, mura kag nagagunit og iro sa dalunggan. Naminaw mo? Ang usa kuno ka tawo nga hilig og apil-apil bisag walay apil, mura kuno siya nagagunit og iro sa dalunggan. Sulay ko ng imong iro bisag imo pa ng iro, mabanghagon jud ang imong kalitog ana ang dunggan. Subot pasabot, dili gyud na mahitabo nga dili ka maapil kung moapil-apil ka. Dili lang ako nagitudlo ninyo kung dili ako nagitrayog apply sa kinabuhi. Kay pati kami po mga pastor na po mga marites po nga mga pastor. Yung say dito kapugong talagsar ta magkita so, uy si kuan ba? Anak ko anak puglaw lagi kuan lagi. Mga pamino siya. Mo ba? Oh. Nya dito kapugong usay nigabot na sa lain pastor nga, uy si kuan ba? Isultian ko ni pastor kuan. Nga unsa man si kuan ko na pag-abot pila ka bulan ako na may no source noon. Di ba common ra gina mahitabo na to? Ikaw ra untay gipasahan nya istorya ko gagod nga bisag way tuyo untang manglibak. Na, ikaw naman hinuon na hasgan, hinuon. I have learned that. Muna kung kabantay mo na ako, dili ikay ko tiglaag sa ubang mga simbahan, gawas kong imbitaron ko gwali. Dili ikay ko tiglaagan ng fellowship lang, gawas kong imbitaron ko gwali. Nga naman, mas main ang naarta diri. Nga naman, ingon ang Bible, ingon ang sayings, daghang istorya, daghang sayop. Gamay istorya, gamay sayop. Wala istorya, amang. Diba? So, kung daghang kag ka-istorya, mas dako ang tendency nga daghang kag sayop. Kung gamay ra kag istorya, ang tendency gamay ra po kag sayop. Sa istorya. Kung wa kag istorya, di jud kami ngano ako may pasingilan nga nare man tong kuning malabuyok nagpundo. Bahala na mo sila diha. Amen. Naara mo ko diri, ang akong trabaho, naara gid diri simbahan, balabuyok, tudlog Bible school, wag gid ko lang makatubar ra jud og pastor, ug moares Pastor Giovanni, Pastor Jipta. Nya ganahan ako ni Pastor Giovanni, Pastor Jipta, kay Biblia gyud among hisgutan, ay maghisgot og mga mut lang. Kana sila usay mo share sila ang mga membro ng badlungon, pero di po na sila maghisgot og kan ba? Kanang ang amo ang katunan, ang amo ang kana bitong mga ang issues ba dili ang kinabuhi. Amen. Amen. Careful ka na.
Kay hatdan kag istorya niya. Mutoy kana bitong kinaiya sa chismosa maglison po kag balibad no. Kana mo adtos mong balay ba? Kana bitong maiko kag balibad bang inon mga day. Wala kay buhat sa inyo. Kanang daghan pa kay kog buhaton diri ay sayo kay kag naghatod og istorya. Wa kay buhat. Tahi atong parol si mong bana. Og di to nimo tahion tong parol si mong bana, tahian ang baba nimo. Kapuya bitaw no, kana di ka kabantay ba? Unya, kanira bang but na ba siguro inborn nga chismosa no? Kay maayo na kay sila may istorya nga di ka kabantay ba nga? Hala nang libak na di medi ay. Ako admit jud na usay mo. Kasumpay na mong kuhatoy paita po dani ay. Makuyawan na dayon ko kay wa na. Ang ako nasumpay mo, backfire na. Speech. Bantayan na to natong speech kay ambot lang. Amen. Unya, lahi pang prinsipyo di ay, kung dili ikaw ang hingtungdan o dili siya ang hingtungdan, ayaw nag-isulti. Ang Bible nagtudlo, isulti sa hingtungdan. Ditso. Amen. Ditso ah. Nabi mo ito, amiga na mo ni Faith sa una niya, nakadungog lagi may balita nga nabuntis daw. Ita ganang buntis-buntis eh. Among gitawagan nga kanabang conference call ba? Amo ning klaroho na kay nakadungog mo sa laing tao, ya lisod kayo nga musulti mi anis uban unya gikan namo. Unsa man gyud tinuod gyud nabuntis kay siya wala man ko sige. Ingon mi hunaw ng istorya kay ang hingtungdan mismo ingon mga wala dili tinuod. So dili na tinuod uy kinsa may istorya, dili na namo migsaba. Oh. Nga naman, confirm it. I-confirm na sa hingtungdan dili kay daghan na kay kag nabalitaan. Kana lagong duha ka tawo na imong mabalitaan. Mahimoon ko ng networking. Tinood kani si letter A o si letter B. Mga anak nagdaghan si letter A o si letter B. Naabot si left hand o right hand. Astang sa muka gigayo ay. Muna Kristohanon, usahay, wa na tay sigarilyo, wa na tay inom, pero atong badlungon, atong gagalingon, ana mga istorya-istorya. Sayo na dyan na, kung wa kay labot sa problema, ayaw paminaw. Kung wa kay labot sa solusyon, ayaw paminaw. Amen. Kung dili ikaw ang hingtungdan, ayaw paminaw. Kung dili siya ang hingtungdan, ayaw na siya sulti. Usahay, kaning Pinoy, magod, hilig kig pasuod ba? Nya feeling nato sikat kayo ta nga kitay unang makabalita. Unsa man na scoop ibisibiin gyud naka-scoop gyud gura. In town. Mao na karon nga vlogger na ang tanan. Nga tumbas motor dugay kay gibangon kay gibidyuhan usa para pang reels. Hastang. Nagkirig-kirig na dito. Unyara kay wa pa mo og 1 minute and 30 seconds. Video sa hastang. Unya ikatulo through modesty. Kani atong sininaan. Dili lang ang modesty nato, mga babae, kung dili kita mga laki. It does not mean nga kinahanglan kitang magbarong o mag-long sleeve, inigawas na to, no. Bisag naka-t-shirt ka, kanang limpyo tarong. Kana pa lang daang pagduol nimo sa tindahan, dili tulisan imong dagway. Amen. So naka-t-shirt ka, at least tarong katanawon. Amen. Ayaw anang gisi-gisi. Ayaw nang buhok ka, patindog-tindog, pinatugsoy nga murag tuyom. Dili tanang karsunis nga, daghang gisi-gisi. Sa unang panahon, sa wayon man ka anak, kanang maong nimo daghang gisi. Karon tuyoon na mag-gisi-gisi. Ano pong naapoy mamalit anang gisi-gisi, nga kanang naigisi daan, dali naman ang matiwas. Nga mo, palit yung gana, gyud ambot na lang. Kasing sinina, badoy-badoy ang tawag na. Badoy-badoy ba? Adoy-adoy. Karon arita si ikatulo, review pa man to. Ang atong tun-an karong gabi na how to maintain a holy life. Kay kaning balaan nga kinabuhi, kinahanglan mo guning i-maintain. Kay usahay, makakinabuhi raman tag balaan, makasuot tag tarong, makasulti tag sakto, panahon ras adlaw Domingo. Nag-abot ig-Lunes, wa na pod. Pero di ay kinahanglan ning i-maintain ang kinabuhi nga balaan. First, unsay una natong buhaton, abstain from all appearance of evil. Ako nang giusab day.
para mas clear sa Bible. Abstain from all appearance of evil. 1 Thessalonians 5:22. 1 Thessalonians 5:22. Ug pabibliya ninyo palihog. Nana mo sa amen. Ukab. Nana, 1 Thessalonians 5:22. Nana? Ready? Read. Abstain from all appearance of evil. Abstain. Unsa man ay ibot pasabot anang word nga abstain. Sabot mo sa word nga abstain. Yung sa pagbisaya diha be? Wala pa mo ka tultol Thessalonians letter T ba? Unsa nang abstain? Paglikay. Paglikay sa tanang dagway sa pagka dautan. Unsa may interpretation ana? Ala no, kana mga dautag dagway ato ginang likayan. Di na maoy. No, dautag dagway ayo palayo ana kay dautag dagway na. Dik-adik og dagway, palahubog dagway di na mao. Kung dili hulagway sa kadautan. God does not just want us to refrain from doing evil, but also to abstain from all appearance of evil. The word appearance in Greek word is eidos, which means the external or outward form. So yung appearance is the external or outward form. So ang Ginoo di ay, naminaw man ako, dili lang concern, unang concern niya ang nasulod. Pero dili lang kay concern siya sa atong sulod, concern siya sa dagway sa atong gawas. Naminaw ta? Concern siya sa atong pamurma sa gawas. Concern siya sa action sa gawas. Kaya usay, maayo man kita mo sulti og alibay. Wala ra mo gud migibuhat nga dautan gyud kamo mga judgmental gyud kay mo. Advance kay mo gunahuna. Wala ra man gud migibuhat nga dautan. Well, ang Ginoo nag-ingon ayaw pagbuhat og dautan pero nayon sa ayaw sad mo anang actions nga murag kadudahan nga dautan. Amen. Mo ni Biblia. In the Bible, ang eidos, which means the external or outward form, it means from any view. View ba? Kanang glance pa lang daan, tanawon pa lang daan, dautan na, ingon ang Ginoo, ayaw na, view, shape, fashion, or sight. It means God wants us to be cautious with our actions that may appear sinful or evil. Munang a simple interpretation to that, ako ginang gibalaod riyan, paminaw pag-ayaw, pati adults. Wala na to na gi-practice laging mag-angkas-angkas ng babae o lalaki sa motor. Gawas kung minyo mo. Or igsuon mo. Or pamilya mo. Or related mo sa dugo. Naminaw mo? Nga naman, grabe po na pastor. Oy, nga wala man tayo gibuhat nga dautan. Tinood bitaw. Pero so yun know, nga wa na ko nagibuhat. Kita bago mo dirig nagpaangkas-angkas ko tayong babae o kabuok ra nga dili si Faith. Moingon ang taga-eskina, gabihan na pastor, lahi ng pong chicks dala. Di ba? Mga gwapa ba na ito mga babae? So kung wala na ko naabuhata sa akong kagalingon, dili sad na ko na i-allow sa itong mga drivers. Naminaw mo na ko. Dili sad na ko na i-allow sa itong mga drivers. Muna pasalamatan na yung mga lady drivers dire. Nga naman, babae. Lalaki. Pero doon na yung mga exceptions, ana. Doon na yung mga exceptions. For example, emergency. Kinahanglang atuon ang ospital. Pero normal or kanabang natural na to diri nga pamalaod, wala na to nagi-allow. Naminaw ta? Wala na to nagi-allow. Nya, maski kamo nga mga minyo, mo ingon mga minyo na bitaw. Minyo naman ko pastor. Nya ulitaw imong driver, samot. Kasi nabot ha, usay masya kung anong angkas man to. Dili na pwede. O para nimo, pastor, wala man ay Malaysia, pastor. Walay Malaysia, pero tanawang kalibutan, kanusa na disgrasya na. Sa panahon, nga wa kagawin nag Malaysia. Amen.
Sa bukid, kapila na nahitabo. Kapila na nahitabo sa bukid, nga ang asawa nag-deliver og utanon, unya habal-habal driver ang gisakyan, ulitaw. Ang bana, nahabilin ng taon nito, namumba sa iyang tanom. Nya kay puno, magkayo, 5 man kasako, i-deliver, ito may, asa man ikarga? Ha? Tangke, oy! Tangke! Unya asa man ang butang, asa man ibutang ng paa? Itanday, mana, pinaana, mana? Pinaana, pagkik maayo. Tino dili? Nya, anak yun, anak yun. Nya, sa pagtuon mo ng driver, robot na. Pastor, wala man ay gibuhat nga dautan. Public man. Pero magkasinabot na unya na, kanus aman ta mo alarma, inig na anay relasyon. Nagasinabot ha? Muna dire, kamo mga minyo, o ginhala mo magpa-drive, naman tayo mga driver, pagdala mo kuyog. Pagdala mo, kabuk anak. Hello? Amen? Damog anak, damog, kuyog ninyo. Nga naman, aron makalikay ta sa huna-huna nga dautan. Ang kalibutan man good, gilure down na, moingon dayon nga, ay, depender na sa maghuna-huna, oy. Bitaw. Unya, pangutana, ni pasar na sa kalibutan, wala ni pasar, oy. Hagbong na, perminti. Dautan na gina sila gunahuna. Unya, ang buhat, resulta. Ayaw. Oh. Careful ta diha. Na mga emergency cases, case-to-case basis. Kasi kayo sa una, maghatod dito sa, magkuha dito sa Montpelier. Unya, ang gisabot, 2 ka buok dalaga, kuhaon. Unya, inig-abot dito, kay usara may mo dayon. Alangag, iyan lang po ibilin. Di kuyugo na lang yun. Instance na siya. Kanabang, ato mayon nga, sige na lang ba? Pero kung mayon kag unsa gi atong baruganan, dili na mo atong baruganan. Mo balik, magdala na siya kuyog. Kasi nabot ha? Nga naman, ang Bible lingon, likayin ninyo ang matang sa pagkadautan. Mag-uyab-uyab pa manggani nga wala tayong ina nga balaod, unsa na lang kahaog, dili ta magbalaod. Nga maingon ko, Nat, kuanat ka nang, suguon ti ka og mualbual nat, nga maingon si Nat nga, kuyugon ako si Kuan, Pastor. Kanira ba ito mga dalaga pang mabayag? Kusog po kayo mo kuyog-kuyog po. Kuyog-kuyog nat. Di ba? Example ba, imagine mo kung wala tanang balaura, di, pwede rabi sa kinsa mo kuyog. Yamayin ko nga, kinsa may kuyog natat, si Kuan man to ni angkas niya, sila raduha ni atong mualbual. Yung mo chat es Pastor, Pastor, naabot na lagi ni Alcantara ning duha? Oh. Nga, anak man kayo. Guba ang testimonyo na to. Nadaot ang bad testimony. Nga mayon na taginikan, halan no, wag yung ko katuo nga mabuhat tong nat-nat. Kay sinat-nat yun, buutan yun kay nas-nat-nat yun. Paminaw mo, buutan nas-nat-nat pero salbahis ng yawa. Hello? Wag ko katuo nga mabuhat na niya gyud anang bayhana. Wa ka katuo nga kahibalo na tadaan nga ang yawa dautan gyud na siya. Avoid any appearance of evil. Bantayan na to na. Why? Ang paglikay mas maayo kaysa pagpangitag tambal. Prevention is better than cure. Mas may na makalikay ta. Kadako na akong problema, anak. Angkas-angkas na sila diri niya. Kamo inyong mga anak, dalaga, mas daghan rabang dalaga diri. Labad akong ulog, bantay ning dalaga, oy. Tinuor bitaw. Labad gid akong ulo. Manay kinay mga young people, namang gud kay wali perminti nila diri. Panahon unya nga nanan na sila uyab, di jud ko mosugot nga mag-date walay chaperon. Kisa inyo nakasabot unsa nang chaperon? Gwardya sa ilang date. Muuyon mo muna ko ang ginikanan. Once nga inyong anak na anay uyab, dili ta mo sugot nga walay gwardya.
O sa may apil anang chaperon? Chicharon. Makaingon ang may laki, gastuan din ay manguyab. Gasto, juda, kay tinarong man. Gusto kay guway gasto, adto rito suway gasto. Kaya di ko musugot anang mag-date nga walay chaperon. Kay kaning atong kamot lalaki, lihok. Yung sao mo na pastor na mo paintahon pag istorya, oy nga namay nas tubangan. Ay lang po papaminawa. Basta kay nakakita sa ninyong duha diha. Magbit-bit og radyo. Tagsa mang radyo. Unya, Brad, tagay po may chance, Brad, kay kanang istorya ko, Brad. Sige, ato mo na. Sa amin man na, clear glass man, ang restaurant. Ari lang kos gawas. Sige. At least kita kay ba, nga wala gyud kuan ba. Pero gaana ka radyo nga, unsa man imong kamot, ipundo na. Bayo na siya, copy that, Roger that. Likayan na to ang appearance, oy, of evil. Amen. Ang mga batanon rabas kalibutan ron, mga wala, nagyoy ulaw. Maghalog na anang, bisag perting daghanang tao, bisag nasa bungbong, giana, unsa naman yung mga tao sa kalibutan, oy. Ana sa classroom, magsabakanay na. Tino dili. Kamu mga estudyante. Atos loyo. Saksi ang litra nga Montanisa National High School. Nasa ubos ay. Abstain from all appearance of evil. Lain pa. Lain pang interpretation na to, anak. Ayaw pagigkuyog ang mga classmate, mga tao nga puno sa bisyo. Pastor, wala bitaw kung apil nila. Unya, silang tanan na nigarilyo, silang tanan gainom, kuyog kadyag lingkod. Wala man ko, pastor, ni sulay sigarilyo, wala man ko ni shot, pastor. Pero ang imong appearance, kuyog nila, nagunsa ka, nag-Bible study? Nag-share ka sa Word of God? Appearance of evil na. Amen. Kuyog kag mga bayot. Appearance of evil na. Hello? Kuyog kag mga tumboy, bayot, nag-inom dia sigarilyo, mga sinuotan, dili sakto, you're a Christian. Listen, kailan pa ba mo pulong nga decent? Kailan pa mo pulong nga decent? Be a decent Christian. Decente kang Kristohanon ba? Nga naman, first of all, magsugod na respetare ang Ginoo. Ikaduha, respetare imong gagalingon. Are you listening to me? Abstain from all appearance of evil. Don't go to places where sin is being made. Ayog adto ang mga lugar nga ang sala dito giitlog. Dito gi-reproduce. Dito Amen. Kristohanon dili maayo mag-adto-adto tag bilyaran, aning mga bilyaran nga naman ang bilyaran sugala na dire. Amen. Dili practice sa Door of Hope young people o basketball players nga mga adto tag basketballan para magsugal. Amen. Dili na to na practice. We stand on our ground. Every time magdula ta, na mo abot nga gustong modula, nga gusto makigsugal, kanunay ginako ng giprangkahan. Kaya naagi mga pastor, nga dili makabarog, may nga, sige lungkod pastor, gamay ra ba ito pastor? Gamay ra. Kanang piso kada tao, sugal gyapon na. Pero ato nang gibarugan, if you don't want to play with us, sige, fine. Fine. But we can stay, nga naman, mas labaw nga priority na to ang holiness kaysa dula. Pwede ratang dili makadula, dili ta makasala sa Ginoo sa tong kagalingon kung di ta kadula. Pero makasala tas Ginoo kung di ta kabarog. Amen.
How to maintain a holy life? Number 1, ano sa to? Abstain from all appearance of evil. Ayaw nang angkas-angkas sa motor kung di mo ba nag-asawa. Di mo igsuon, di mo kaliwat, di mo igagaw. Ayaw. Na yung mga instances din akong gi-allow ni. Kay apelido raman na silang uban. Kaliwat ramang yun. But as much as possible, it's a no-no. Letter B, do not love the world. Do not love the world. We are now living in the world where people is too much in love with the world. Grabe yun ang paghigugma sa tao karon sa kalibutan. Nga muranag, mahadlok, mubiya sa kalibutan. So na ka, mahadlok ka, mubiya aning kalibutan na? Pagkamatyan mo ng yutang batuon. Amen. Do not love the world. Nga naman, ingon si Kristo, you are not of the world. Dili ka iya aning kalibutan na. Iya ka sa Dios, gibutang ka aning kalibutan na. You are a sheep among wolves. 1 John 2:15. Ano si amen? Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. To love means to welcome. Yan ang word nga love diha, is to welcome or entertain the world. Kanabang, ang but pasabutan ng love the world is, do nagyoy dakong luna ang kalibutan sa imong kasing-kasing. Welcome kaayo ang unsay i-introduce sa kalibutan. Entertainon gyud imong kalibutan to be fond of and to be and to be pleased with. Kanabang lipay jud kay kas kalibutan, appreciated jud kay nimong kalibutan, how-ang jud kay imong kinabuhi kung wa kay activity sa kalibutan. Mao na ibot pasabutan ng loving the world. And the Bible says, do not love the world, neither the things that are in the world. Why? Because this world is evil. Galatians 1:4. Galatians 1:4, please. This world is evil. Kaning kalibutan na, dautan mo uyon babuna ko ana. Sa inyo bang tanaw ang atong palibot safety sa atong mga bata nga 3, 4, 5 years old? Mangutana ko ninyo mga ginikanan, ang inyo bang mga anak safety ba out there? Kung ang imong anak na babae karon 3, 4, 5, 6, 7, 8, safety pa ba sa kalibutan? Di na kakaibalo og kinsa imong silingan rapist. Tinodili. Di na kakahibalo og kinsa sa imong mismong kaliwat muunay og rape anang imong anak. Kay dautan ning kalibutan na. Munang ayaw tuguti, palihog lang, tudluin ang inyong mga anak nga dili magkumpiyansa sa kalibutan nga ilang gipuy-an. Sa eskwelahan nga naman magsurok gud akong dugo anang mga klase mga tao. Why can they afford to do these things? Namina mo? Pila na ka maestro gi-rape ug unay ang ilang estudyante. This world is evil. Pila na ka uyuan giunay rape ang ilang mga pag-umangkon. Pila na ka amahan giunay og rape ang ilang kaguliyong mga anak because of bisyo. Sugal, inom, sigarilyo, shabu, makaigso naman. Kining kalibutan, dautan kay ni. Nya mo ni imong introduce si mong anak, ipahigugma si mong anak, ma-inlove imong anak sa kalibutan, nga delikado ang kalibutan. Rapist gyud, surok gyud akong dugo, anay, lamiag gyud kayong kunis-kunison, oy. Butlang. Pero angga, tulod ana. Druga man god. Dautan naman daan og hunahuna ang tao. Tiwasan pag og druga. Di ni safety. Ang kalibutan itong gipuyan is not safe. The Bible said,
it is a present evil world. Galatians, please. Dautan ng kalibutan na. Atong kulatahon kita pa mapriso. Kumantay kas kalibutan ron. Bugal-bugalan na lang gud. Ayaw naghilabting adik kay dakpunta. Stang lang gud. Munang tudluin yung mga anak. Sabihin na mo, kamo na yung mga anak nga babae. Kamo na yung mga anak babae. Tudluin na sila. Unsa nga body parts ang dili nila pwede ipahikap. Tudluan na ninyo. Unsa nga mga parte silang lawas nga dili pwede hikapon bisan kinsa nga tao. Og sa panahon nga naay mo hikap ana, amahan, uyuan, igsuon, isumbong dayon. Nga naman, it is, unsa man po'y tuyo nimo kung uyuan ka imo na hikapon. Naminaw mo? Dautan ang tuyo, ana. Basin gi-attempt lang na analysis. This is the cause. Naminaw mo na kapaminaw pa kayo. Mauni hinungdan nga dagang nabayot o dagang natumboy because of that. And it is not right, bisag lalaki ka, hikapon nimo ng imong pagumangkon sa iyang ari. Dula-dulaan nimo. Kay trabaho ni Raba, kada bang kinaiya ra ba ni kalibutan nga hikap-hikapo ng ari sa lalaki. Dili na sakto. Dili na dulaan. Naminaw mo na ko. You say it becomes normal and listen, kay bawo kag daghang nabayot, magbisan pag magsurvey kas daghang nangabayot, nakaagi na silang gi-abuse sila sa una og laing lalaki. Gitrigger ang ilang sexual mind pinaagi sa pagdula silang ari. Gi-abuse na sila. Nabuak ilang purity, naabli ilang pagkaputli o ang ilang pag-inosente tungod sa taong naghilabot ang nila kaniadto. Pag survey ra bugod mong nangabayot, unsay sinugdanan? Ilaharan ng sampo nga, ingon ani namang gugus pagkahimugso. Dili ay! Strong kay kaghilak oy. Wah! Dili man wah! Wah! Way bata nga nahimugso nga wah! Wah! Strong kay wah! Laki kay pagawas nimo. Kay walay bayot nga nigawas, walay tumboy nga nigawas, kay ang Diyos nagbuhat na laki ra og babae. Kisay gahimo ana nila, ang yawa og naay gisuko ang yawa nga mo nang na-abuse na sila. Because this is an evil world. Galatians 1:4, who gave himself for our sins that he might deliver us from this present evil world. Unsa nitong kalibutan? Dautan. Number 2, this world is crooked and perverse. Philippians 2:15. Okay pa mo diya? That's how to maintain a holy life. Ayaw higugmaan ning kalibutan. Unya tudluin ang inyong mga anak nga kining kalibutan dili ang higugmaon, kuyaw ning kalibutan. Mao na i-instill sa inyong sa utok sa mga anak, delikado ning kalibutan. Kuyaw ang kalibutan. Ayaw kuyog bisag kinsa lang. Naminaw mo? Muna itudlo nila nga, dili ka magkumpiyansa ha, dili ka mukuyog o bisag kinsa. Nga naman, dautan ning kalibutan. Philippians 2:15. Okay na mo diya? Dili ni balaan ang kalibutan, dili ni kasaligan ang kalibutan. Philippians 2:15. Ano mo sa amen? That ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke in the midst of what? A crooked and a perverse nation, among whom ye shine as lights in the world. So this nation, this place, this world is crooked. Unsay po sabotan ng crooked? Baliko. Baliko o unsa? Gituis. Nga naman, pastor. Kani nga kalibutan na. Tanaw pala yung Bible niya sa Book of Isaiah. Chapter 5. If I'm not mistaken, nabot na rin sa kung nauna.
Verse 20. 5:20. Tanaw kung sa kadautan. Nganong baliko nitong kalibutan? Nana mo sa amen. Woe unto them that call evil good, and good evil, that put darkness for light, and light for darkness, that put bitter for sweet, and sweet for bitter. Nakasabot mo na? Kani nga kalibutan, ang dautan mo'y gitawag og maayo. Ang maayo mo'y gitawag og dautan. Ang hiwi mo'y gitawag og baliko. Ang baliko mo'y gitawag og hiwi. Ang kahayag mo'y gitawag og kangit-ngit. Ang tamis mo'y gitawag og pait. Ang pait mo'y gitawag og tamis. Put pasabot ba? Bali ba? Sabta ninyo? Ang kabuhat og maayo mo'y gitawag og dautan. Mabito na may itabo. Kung ang dautan mahimo ng balaod, ang maayo mahimo ng krimen. Muna itabo. Tanawa atong Pilipinas karon. Tanawa. Nga naman, mabito ng kining kalibutan na kung tanay mo kagalingon, is this world worth loving? Is this world worth fighting for? No. Muna imong pabinlan ng kalibutan na. Nga ang kabuhat og maayo dautan, unya ang dautan maunay maayo. I'm not into politics pero kamo pangutan-on ta mo asa may safe na to nga panahon. Panahon karon o panahon ni Digong? Amen. I'm not into politics, pero i-compare na to. Kamu mga dalaga, makabaklay-baklay pa mo dihag alas 12 karon? Kuyawan ka, oy, karong panahon na. Dili gyud ka kaingon nga, anabi to'y tanod, nagpiyansa ka ng tanod nga ripis po kayo punaw. Otro pong adik. Pero naabot ta sa point for 6 years nga panahon sa itong presidente sa una. Nga makalakaw ta nga safe ta. Makakita tag pulis, safe ta. Makakita tag tanod, safe ta. Makaingon ta nga, safety ang atong lugar. Nikusog ang tourism sa Pilipinas because we were recommended in a time of Digong. Sa tibok, kalibutan, nga safest ang Pilipinas nga adtuan kay walay adik. Dili pare sa Honduras, dili pare sa Hungary, sa Mexico, sa Spain, sa Cuba, nga dili sila basta-basta. Muna ang nikusog atong tourism. Pero karon nihinay ang tourism. Nga naman, nanay gipang patay nga mga turista sa Boracay. Gipatay, girape, gibutang pas kapilya. When you think, angayang hiumaon ng kalibutan na? Number 3, the world, this world, and what it offers is temporary. Hello? This world and what it offers, is temporary. Balik ta sa 1 John. Okay pa mo diha? Verse 16, 2:16. Temporary naman eh. Kanay mong bagong cellphone ron, sunod bulan, ana, makaingon tang batian na sa cellphone ay. Kanay mong po'y bagong nigawas. So una, pertig yung paggawas yun sa iPhone Pro Max, iPhone 14 Pro Max, pertig yung, pagkasunod si Mana, sunod bulan, after 3 months, gawas sa bong iPhone 15 Pro Max. Gawas sa bong iPhone 16. iPhone, buta lang. Nga naman, ang kalibutan, temporaryo na eh. Kung if you are into material things, gyud, wag gyud katagbawan. Kamo mo ba, yun sa mga material nga ganahan ninyo? Sandals? Bags? Ha? Make-up? Unsa pa? Ha? If you are into it, kung naa ka ng mga butanga, I don't know. Ako sapatos man. Pero magsigilag add to cart, ni kadugayan, iriso na lang po. I am into shoes. Pero, kung if you are into material things, temporary ra, oy.
Ang nindot karon sunod di na po nindot. Amen. I am into motorcycle. Kung makita nindot na sad niyo, bag-o na sad niyo. Pero salamat nga naay Ginoo nga nagpuyo sa akong kinabuhi nga moingon. Di pa man nimo kinahanglan. Kaya sa tinuod lang kining atong unodno na to nga side, pasagdan ning atong pagka-materialistic unya natay kwarta, amo talag unsa na to gipangpalit na lang ron. Makaingon lang ka nga di ka materialistic kay wa man kay kwarta. Pero kung naa pa kay kwarta, kwarta man ko'y problema na to. Patago-tago laga aron ingnon nga di ka materialistic kay wa man kay kwarta. Pero kung naa pa kay kwarta, dagang gipalit. Munay kamatuuran. Pero let me tell you, salamat sa Holy Spirit nga nagpuyo nato nga bisan og naa tay kwarta makamao na tang mapugong. Kay kung wa pay balang espiritu ambot na lang. Unsa ingon sa Bible? 1 John 2:16. For all that is in the world, unsa man na? Una, the lust of the eyes, of flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father. Kanong dili nato na higugmaon ng kalibutan, kay ang kaibog sa unod, ang kaibog sa mata, ang garbo sa kinabuhi, dili na iya sa amahan. Asa may pilion nimo, kining kalibutan or ang gugma sa amahan? Sumpay, but is of the world. 17. And the world what? Passeth away. Kining kalibutan, mulabay ra ni. Ang uso, mulabay ra na. Hello? And the world passeth away and the lust thereof. Sumpay. But he that doeth the will of God, unsa man, abideth forever. Ang magpabilin, ang nagbuhat sa kaubuton sa Dios. Ang uso sa kalibutan, mulabay ra. Kami mga laki. Early 2000, nauso man ang karsunes na mo sa slacks nga straight cut. Straight cut. Kanang formal ginatanaw ng straight cut. Pero pagtungtong na sa 2010s na, kani nga kuan, nisulod ang V-cut. Kani medyo semi V-cut naman ni. Pero ang Bible student pag abot ko sa katong unsa naman nila nga skinny naman ilang kuan. Pero tinamang huuta, guklo ni iro, magisi na nilang slacks. Si Miss Skinny na. Slim fit na. Karon nigawas na po ning uso sa Korean nga perte na pong pagkadagko ang karsunes. Kita naman na. Nakita na po kung mga bata nun. Balik na sa ning uso ay. Makapalong naglampara. Perte yung pagkadagko unsay tawag na po na. Ha? Pero sa una na panahon pa ng Elvis Presley, panahon pa na ni Michael Jackson, sa una nga, ana ba? Dagko kay Garsones. Karon sa tawagan ng Garsones na karon? Si boxer. Ha? Di na trouser, Bagi? Basta kay dagko jud kay kaning sapatos ko, kana lang ko'y makita. Unya huot kay sakang. Lagpad unya huot og sakang. Pero niadto pa man ang 1980s nga nauso Nga naman, ang uso aning kalibutan na kung magsigi kag sunod-sunod mulabay ra na. Katong ambil V-cut to pero bali padung ditong dako. Ito bunayo tong baili so nang magana-ana ba nga itong lampara mapalong gyud ug maagian. Mura magpaypay. Nya, kung musuot ka ana, unya dili uso, ingnon ka nga, unsam kay ana, maguro ka. Pero inig uso, sikat kay ka. Sa may pamasabutan na kining kalibutan, walay katagbawan, unya, mulabay ra gyud ang tanan. Nya ikaw, Kristohano, magsikag sunod-sunod ang ilang uso. Kinumdum mo sa short nilang Michael Jordan sa unang pwede yung pagkamugbuan basketball. Nya nisod si Kobe Bryant, dagko na po kayo silang short. Dili na po. Mura na po sayal ilang mga short. Pagsuod na po sa era ni nakaabot Thomas LeBron James na ng dagko. Karon na po nga era 2000, mugbo na po.
Mga karon mga basketball shorts karon. Magagmay na po kayo. Nagtuo ko ani karong sunod-sunod, muda balik na po ning dagko. Oh, magkasunis ng basket. Pero yun ang Bible, the world passeth away, the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Maura na yung magpabilin. Letter C. Kung saan pag-maintain sa kinabuhing balaan, avoid friendships with unbelievers. Avoid friendships with unbelievers. Mauni makadaot sa mga Kristohanon kanang magsigig, paghihigala ang mga unbeliever, magsigig, hugoy-hugoy ang mga dili luwas. Tuan na lipay sa dili luwas. Sigig tanaw ng salida nga dili Kristohanon. Hello. Sigig kahugawan atong una-una sa conversation o sa kinabuhi. Avoid. Tanang Bible niya palihog. Gusto kang magkinabuhi sa pagkabalaan, mo ni. Likay ang pagkuyog-kuyog, pagkinabuhi sa kinabuhi sa mga unbeliever. 2 Corinthians, please. 1 Corinthians 5. Sorry. 1 Corinthians 5. Nana mo? Sakto ba na? Oh. 2 Corinthians 6 na, 6. Nana? 2 Corinthians chapter 6, verse 14 to 18. Nana? Basa, ready, read. Be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? Paul is giving us a very simple logic. Ikaw o ang unbeliever, ang believer, pasamutan ng believer, magtotoo. Ang unbeliever, dili magtotoo. Ang believer o ang unbeliever, suppose, dili gyud na magkauyon og filosofiya, og prinsipyo, og baruganan sa kinabuhi, og lifestyle. Tino dili. Nga naman, ingon ang Bible, can two walk together except they be agreed? Ang duha, magkuyog ba gawas kung sila nagkauyon? Amin naman ako. Subot pasabot, dili pwedeng magkakuyog ning duha ka tao gawas kung wa sila nagkauyon. So kining believer ikaw, unya unbeliever imong permenting kakuyog, unbeliever imong permenting kuyog og kaon, kuyog og asa sila, kuyog silang trabaho, kuyog sa tanang istorya naa ka. Ang pangutana, naagid mo something gikauyunan. Kaya kung wa mo gikauyunan, di mo magkuyog. Ang pangutana, unsay inyong gikauyunan. Pastor, nagkauyon na may pastor, kaya pareha may mukha og lechon. No problem. Or dili man mo kada adlaw mukha og lechon. Pero kung barkada na gyud ang inyong development, na mo nagkauyon sa pareha nga kinabuhi. Pareha na mong sikrito, pareha na mong binuhatan, pareha na mo og sinultian, mo pareha na dayon mo og sinuotan, mo pareha na dayon mo og kinabuhi. So dayon, mapektahan imong Christian life, dili na ka makahimo sa pagkinabuhi nga balaan. Kung sa may logic gihasag ni Apostol Pablo, ang pagkamatarong o dili matarong, dili magkuyog. Ang kahayag o kangit-ngit, di na magkakuyog. Si Kristo o ang iyawa, di na magkakuyog. Nga ikaw, asa man ka? Matarong, kahayag, Kristo, asa ka? Diha ka? O diri ka sa dili matarong, kangit-ngit o yawa, asa man ka? Sa side ni Kristo o sa side sa yawa? So kung naa ka sa side ni Kristo, unya magtinguha kang magkinabuhi nga Kristohanon og balaan nga klaseng pagkinabuhi, imong likayan ning pagkigugoy-hugoy sa mga unbeliever. It does not mean nga dili ka managad nila. Lahi man na, nga kaila ka, nanagad ka, mo istorya ka, istorya, suluin nga itag unbeliever.
Pero kanang naghugoy-hugoy, but pasabot nang lahi nang nakisama kaysa nakisama. Sa man na nakisama, pastor? Kung unsa ilang gibuhat, mao na po imong gibuhat. Kung sa ilang giyup-yup, mao na po imong giyup-yup. Pareha na mo. Asa sila nangadto, mao na pod ka. So, do not expect to live a holy life. Do not expect for God to bless you and to be happy with your life if you are keeping friendships with unbelievers. Now listen to me. Na ako'y mga nahibawan nga mga rason o mga argumento ani. Kuan magod pastor, wala magod sila isuod sa simbahan. Munang tuan lang sila nakigsuod sa kalibutan. I don't agree with that. Ang rason nga tuwa ka nakigsuod sa kalibutan kay wala kay suod sa simbahan, dili na mo'y tinuod nga rason. Kay ang tinuod nga rason, bali. Mao nang wa kay suod sa simbahan kay wa pa kakabiya sa kalibutan. Ngano? Mangutana, asa man gyud kagikan? Kalibutan or simbahan? Kalibutan ka gikan, naa didto imong kinabuhi daan. So if you have something to give up, it is not the church. If you have something to give up in life, it is the world. Amen. If you have something to open your heart for and to, get new relationships and new friendships, it is in the church. Okay, bawo kang anong wala maabli imong kasing-kasing sa mga tao sa simbahan, kay sirado na kay tuwa imong kasing-kasing abli sa kalibutan. Ang rason nga daghang kag suod sa kalibutan dili tungod kay wa kay suod sa simbahan. Wala kay suod sa simbahan kay wala ka ka-give up sa kalibutan. Kay kung imo nang talikdan ng kalibutan, I tell you, abli na daan among mga kasing-kasing para nimo. Pero ang taong suod sa kalibutan, layo na sa simbahan. Kay mas mo salikoy pa ang kalibutan nimo kung nagdala kag Biblia dito. Amen. Pero walay tao nga gikan sa kalibutan bisag nanimaho pang tabako nga wa na to gi-welcome diri. Tino dili. Abli ni. Pero nganong mo palayo man, wa na to gipos. Siya mismo kayang kasing-kasing tuwa sa kalibutan pa. Tuwa dito gadungaw perminti. Letter D. Regularly attend church gatherings. Kani? Are you saying to me? You cannot expect to live a holy life without attending church regularly. Let me ask you tonight. Para nimo kaning pag-attend og church, para unsa man ni? Obligasyon? Para sa mga way buhat? You think kaning manimbag Domingos buntag, manimbag Domingos gabi, manimbag mga Merkulis, manimbag Bernes, mo ni mga taong way buhat sa ila? Puros man ta na ibuhat. Pero nganong moari man ta? Kay baluta og nagtuo ta nga mas importante ang pagsimba kaysa atong buhat sa balay. Naminaw ta? Importante ang pagsimba kaysa atong trabaho, importante ang pagsimba labaw sa atong buhat. Kay kumayo kag buhat, kadagag buhat ato sa balay. Pero nga mag-regular man ta, kay baho ta, nga dinhi sa pagsimba atong gidayeg og gisimba ang buhi nga Dios. Dinhi sa pagsimba makakatuon ta sa pulong sa Ginoo. We need that. Now, paminaw pa kayo, sa akong pangutana kayo na, para nimo unsa man ang pagsimba. Kay para nako, ang pagsimba, need din ako. Need nako ang pagsimba. Why do I need to come to church? Because I need to feed my soul with the Word of God. Kay ang pulong sa Dios pagkaon sa akong kalag. By the grace of God, wala pa ko ka-absent og simba since I was 7 years old. Nga naman, importante para nako ang pagsimba. Kung unsa ka importante ang pagkaon nimo, maunta na ka importante ang pagsimba. Kapila ta mo gi-challenge sa una. Nga kung dili ka kasimba tungod kay taligsik, ugma ikalunes ig taligsik, ayaw pug eskwela ha. Patas na dapat. Wala ka kasimba kay nag-ulan, ugma mag-ulan, ayaw sa trabaho ha, kay gaulan. Kung anong di man nato nahimuon, kay importante man nato ang trabaho kaysa sa Ginoo.
Pero ngano man yung mga tao nga regular mas pagsimba, ngano man mo kanunay man nagsimba, kay kamo guna nga ang pagsimba importante. Dili pakapin. Dili para sa mga walay buhat. Dili ni para sa mga tao nga walay lingaw. No. I challenge you tonight, every one of us, regularly attend church gathering. Why? Pulong na sa Dios. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is. Amen? But exhorting one another. And so much the more, labaw pa. Why? As you see the day approaching. Kay hapit na mabalik ang Ginoo. Hapit na mabalik ang Ginoo. Sige ra gyud ako nagbalik-balikon nga hapit na mabalik ang Ginoo, bahalag di mo motuo. Kay inigbalik ulahin na ay pag mo to. Attend regularly. Himo ako ng batasan na kay karon gani kung dili pa kaayo ka busy, paminaw pa kayo ha. Sa tinuod lang di man kita busy, nagbisi-bisihan lang. Hello. Kay kanang busy. Kanang di nakakapanahon sa cellphone, di nakakapanahon mukaon, di nakakapanahon matulog kay busy na gyud ka. Nganong ato man gyud iatol gyud og panglaba, iatol gyud nga mag-assignment tas panahon nga ting simba. Nga kining simba us ka oras ug tunga ra man gini or hangtod sa 2 ka oras. Nganong ana man gyud, dili man ni tibok adlaw gyud ang simba sa tinuod lang. Sa gabi 6 to 8 ra man ni. Nganong ari man gyud nimo iatol nga manglaba ka, ani 6 to 8. Nganong ari man gyud nimo iatol nga mag-assignment ka sa 6 to 8. Nganong ari man gyud mo iatol nga magtrabaho kasi mong project sa 6 to 8. Unsa man gipagtan-aw nimo sa Ginoo? Problema gyud kayong simbahan nganong gi 6 to 8 pud ang orasa? So may gusto ninyo imo na kong 11 to 2 o'clock? Kanang wa na kay gibuhat? Dili. Dili pwedeng ang church may musunod sa mong schedule, ikaw may musunod sa schedule sa church. Hello? If you want to maintain a holy life, if you are concerned about holy life, pero kung para nimo kining kinabuhi ining pagsimba, pagalagad, para na sa mga buhat, laruhan na natong kaluwasan na to. After all, mga tubang tas ginotanan. And I pity you. Ako'y maluoy ninyo kung ang inyong pagtagad o ang inyong pagtratar aning simbahan. Kung para ninyo karon luoy ko. I tell you, ikaw may luoy. Ikaw may luoy. Ilad lang kasi imong kagalingon. Letter A, be prayerful always. Nga naman, Matthew 6:41. Ang atong espiritu andam, pero ang atong unod luya. Mo ingon si Jesus Christ, pag ampo kamo aron kamo dili masulod dito sa tentasyon. Kay naa kanunay ang tentasyon, pero ang dakong butang nga makapugong nato nga dili ta magpatintal kining pagampo. Mo nang makakip ka usa ka adlaw nga balaan ka kay nagampo man ka. Hello. Be prayerful always. Anong di magita ka pugong anang manguyab ug unbeliever. Kay wa man nato nagiampuan. Kay kung nag-ampo ta nya nang utana tas Ginoo kabuton ba niya mo ingon sa Ginoo? No, it's not. Amen. To ako sa kalibutan, pastor, kay wa na magoy kalipay dire. No, wala kay kalipay dire kay to anay mong kalibutan dito. Imong kalipay sa kalibutan. Letter F, read the Bible regularly. Read the Bible regularly. Psalm 19 verse 9, wherewithal shall a young man cleanse his way, but by taking heed thereto according to thy word. Unsa na to pag kinabuhi nga balaan, basag Bible. Ipaghimo kog survey kung kanusa ta nahimong karnal o gudnodnon o wala tay klarong decision making, mao na ang mga adlaw nga wa tay klarong devotional.
Kanusa nagsugod ang atong pagpalayo sa Ginoo kadto ng adlaw nga nagsugod ka nga imo nang ipadapli ng Bible nga wa na nimo basa-basa, wa na nimo tagaig pagtagad, wa na nimo isipang ang pulong sa Dios pagkaon sa imong kalag. Niadtong adlaw nga gisugod nimo nga wa na kay pagtagad sa Biblia, motoy adlaw nga nagsugod nga tuwa na ka nagkalipay sa kalibutan. Kaya ang Biblia pulong sa Dios ug ang pulong sa Dios pagkaon sa tong kalag. Dili na kay nabugnaw ka sa tuwa na ka sa kalibutan kay wa nay lami ang pagbasa no sa Bible, no. Nawala nay lami ang pagbasa sa Bible kay tuwa na ka dito. Wherewithal shall a young man cleanse his way, but by taking heed thereto according to thy word. Psalm 1:1. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Listen, you begin with abstaining, refraining, from those people who are ungodly, then next step is going through the Word of God. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. Bulahan ang usa ka tawo nga wala maglakaw, sumay sa mga tambag sa mga dili Dios nun, ni nagbarog sa mga dalan sa mga kasasala, ni naglingkod sa mga lingkuranan sa mga mayubiton, apan ang iyang kahimuot anaa sa pulong sa Dios. Og diha sa balaod sa Dios siya nagapamalandong adlaw o gabi. Pasag Bible. When you get home tonight, ukba ang imong Bible nga nagkaging na. Unyang kadlawon sa di pa ka muhikap sa imong cellphone, ukba imong Bible pagbalik nga nagkaging na. Unya ingna ang Ginoo, Lord, please. Please Ginoo. Ibalik ang kadasig sa imong pulong. Restore unto me the joy of thy salvation. Speak to me. Kay kahibaw ko nga dugay nakangoy pag listen. Kamo nga kanunay makaapil og per vigil, makabasa ko sa inyong the other week nagfasting ko tibok adlaw nya. By the grace of God, ang tanan ninyong papel akong giampo. Tanan ninyong papel, tanang nakasulat akong giampo. Makakita ko sa difference mismo sa imo palang prayer request. Kay balo ko kung duol ba ka sa Ginoo dili. Are you listening to me? Ang imo lang daang papel, asa tong papel na to? Nadiha no? Ang imo lang daang prayer request, makahibalo ko kung sa imong pagsulat, suod ba ka sa Ginoo dili? Because your request is your language to God. And your language can be felt when I pray. Kanang papel nato kada per vigil, karong Domingo, per vigil naman sa nato, palihog lang. Inigsulat nato sa papel, personal ang imong isulat. Personal ka ng imo ba? Unsa may akong iampo nimo? Muna isulat. Unsa akong iampo nimo? So, magsulat ka. Unsa may gusto na akong ipaampo sa akong maigsoon. Sige, kalig-on, kadasig sa akong Kristohanong kinabuhi. Kana! Paampo ko nga mabalik akong gugma sa pagpangalagad o pagpangabig kalag. Kana! Wa ko ga-expect nga, ikaw personal, imong appeal nga, building sa Kambitay, building sa Kuan. General man na nga per request, naaman tayo gisulat, anak diri sa ato. Ang gusto na kong mahibawan, maabli imong kasing-kasing para na mo nga makaampo minimo. Ang boys dorm mahuman, nagampo man taana pero dili na imong personal. Church prayer request na. Karong Domingo, klaruhan ninyo. Ipahibalo na ko, unsa gi akong iampo nimo. Kay bao ka, kung imong ginasulat sa papel, mga general prayer request lang gihapon, but pasabot na. You are not opening your heart to God. O paano mo giabli imong kasing-kasing sa Ginoo? Nagsigi istorya ang Ginoo nimo kada simba, kada wali, pero sige kag pabungol-bungol.
Ang Holy Spirit, sige, istorya na yung mga balik na sa papangalagad, balik na nga sa imong kainiton. Sige, siyag tuktok ni mo diha, pero gabalibad ka permanente sa balang Espiritu. Pangutanan na ni kagabiyon, hangtod ganus amaga magsigig balibad sa Ginoo. Amen. Karong Sunday, per vigil na to. Lingaw ko nagampo sa inyong mga request. Nga uban, tagaag may panglawas ang among good health. Unsam ning isulatan niya eh. Kaya namin ito mag-ampo kayo, makatawa ka sa imong pag-ampo. Ha? So, tagaag may panglawas among good health. Magpatunga ka Ginoo sa among taliwala. Pag sure niya ay. Kana seryoso nga Lord, si kuan Lord kining papel ni kuan Lord ako iampo gano. Tagaan og may panglawas among good health. Amen, tagbata, dako na ba? Klaro tas to pag-ampo oy. Kaya ingon ang Bible, let us pray in the Spirit and let us pray unsa man with understanding also. Kana maski ikaw ba sa request nakasabot pud ka? So kung ikaw mismo sa request kakasabot unsa na lang kana ubang tao mo basa? Libog ni. Lord, ikaw may nahibalo ani Ginoo with groanings, Lord, with groanings. Words that cannot be uttered. Ikaw na lang interpret ani Lord. Mga kaibigan, ampo ta kanunay. Amen. Nya basa tag Bible, letter G. Develop a reverent fear of God. Kaniyo? Unsaon na to? Okay ba mo diha? Tiwason ta ni ay. Develop a reverent fear of God. Nga naman, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Psalm 19 verse 9 please. Importante kayong kahadlok. Kung gusto tang magkinabuhi sa pagkabalaan, dili pwedeng di ta magkahadlok sa Ginoo. Kay usa sa pinakadakong rason nga makahimo tag sala sayon-sayon kay wa tay kahadlok. Basta-basta na lang tang mutan-aw nang unsa na nastong cellphone kay wa na magay kahadlok. Butangi ra na imong cellphone das mabaw kahadlok kay ang Dios. Kay kataw-taw di mo na po ng paksiton. Ang TV nila ni Faith ito pag-abot na ko sa ipil pagkuan ako ba pag bumisita na ko dako kay mabaw kahadlok kay ang Dios. Kuyawa aning lang TV oy. O di yung kapasagad og tuslog na kung sa imong tanawon. Alag magpasalida ka ng X-rated nga dako kay kahadlok kay ang Dios. Amen. Psalm 19 verse 9. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgment of the Lord are true and righteous altogether. Kahadlok kay ang Dios. Gusto tang magkinabuhi sa pagkabalaan. Kani kahadlok yun, kahadlok yun. Nga naman, kaning magkahadlok ta sa Dios, bisag walay pastor katanaw nato, makip na to galingon nga balaan kay gakahadlok man ta sa Dios. Bisag walay papa, bisag walay mama nga katanaw nato, makip na to galingon nga balaan kay naa may Dios nga atong gikahadlokan. Keep a reverent fear of God. H. Love God above all. Love God above all. Higugmaa ang Diyos. Mark 12. Mark. Nara ka na Mark? 12. Nana si Amen. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart. Dili katunga sa imong kasing-kasing ang gipangayo sa Ginoo tibuok kasing-kasing. Namina mo? With all thy soul, with all thy mind, with all thy strength. This is the first commandment. Namina mo mga Kristohanon? Higugmaa ang Ginoo. Higugmaa ra gyud ang Ginoo. Labaw sa imong paghigugma sa tanan, higugmaa ra gyud ang Ginoo. I talk to Pastor Raxon. Pastor sa Bohol, ingon siya.
Grabe among giagian pastor sa diha nga ang iyang asawa nakuhaan ba? Nya giingnan sila sa doktor, you might lose the child. Nagampo sa Ginoo ningon sa Lord. Akong pagampo nga unta imong buhion ang bata. Ako ba yun yung gisaad nimo kung imo na ihatag himuon ako ni pastor kay babae man ang mga magulang. Nya laki na gid unta. Mao gid ni Lord akong himong pastor. Pero kung dili gid nimo itugot Ginoo, manaad ko nimo nga higugmaon gyapon ti ka og alagaron gyapon ti ka. Nga walay nakuha, walay ikatandi sa previous na kung gugma nimo. Higugmaon gyapon ti ka og alagaron gyapon ti ka. Kana may uban kay na frustrated ang ambisyon na ang atong pangandoy wala na dayon, maubos atong gugmas Ginoo ba? Ayaw. Let us love God with all our hearts, with all our soul, with all our mind, with all our strength. Amen? Higugma ang Ginoo. Gusto ka magkinabuhi sa pagkabalaan, higugma ang Diyos. Kay kung nahigugma kas Ginoo, ang iyang gihigugma, mao po imong higugmaon. Letter I, treat Satan and sin as enemies. Karong gabi una, unsa man imong pagtan-aw kang Satanas? Best friend? Unsa may pagtan-aw nimo sa sala? Okay lang? No. Atong i-treat si Satanas ug ang sala nga mortal. Di ni mortal, immortal nga kaaway. Kaaway ni. 1 Peter 5:8. I'm sorry, 5:8 na. Nana mo? Nanas, amen. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Kung kaaway ang atong pagtratar ni Satanas, dili ta magkumpiyansa. Kung kaaway ang atong pagtratar sa sala, sensitibo ta, iyay, sala na sad nida. Makawa na sad ni sa akong nindot nga fellowship sa Ginoo. Makapalayo na sad ninako sa Ginoo. Ako ning balibaran. That's how to maintain a holy life as a Christian. I hope tonight na tayo mga nakatunan. Unsaon na to, ug ato nang timan-an kana mga butanga. Ato nang i-apply itong kinabuhi, unsaon na to nga magkeep ta og usa ka balaan nga kinabuhi. We must cast off the old self and put on the new and holy life as Christians. Living a holy life is not an option, but a command from God. By striving to live righteously in our actions, speech, and daily choices, we become true representatives of Christ in this world. Kristohanon ta. Kristohanon ta, timan ina. O ang Kristohanon, angay, o magkatarunganon, magkinabuhi sa pagabalaan, aning kalibutan, nga hiwi, o dautan. Manindog ta. Let's all stand. Let us pray. Precious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this evening. Salamat, Lord, sa imong pulong. Nagitudlo ka na mo karong gabi una, unsaon, pag-maintain, o balaan nga kinabuhi, Ginoo. Akong pagampo, kanimo amahan, imong i-bless, ang imong pulong. Nga unta, kini, mosulod sa una-huna, o sa kasing-kasing, sa matag-usa nga niya karong Ginoong Dios. Ug unta Ginong Dios ang matag usa dunay tinguha sa pagkinabuhi nga balaan Ginoo. Maingon nga hapit na kamo abot Ginong Dios. Tagay may grasya, tagay may revival sa pagkinabuhi nga balaan ug matarong. Gidayeg ka namo og gipasalamatan ning gagabihon. Pakikistoryahi ang imong mga anak Ginong Dios. I-revive ming tanan. Kuha Lord ang among kaluya. Kuha ang mga discouragement, kuha ang mga butang nga naghatag kanamong kaluyahon. Apandasiga kami sa pagpaduol diha kanimog sa pagkinabuhi sa pagkabalaan in Jesus' name. Amen. Pabilin sa pagdukos ulop yung sa mata. If God is talking to you, has been speaking to you throughout the duration of the preaching, you come to the front.
Kung naa kay mga butang nga kinahanglang pangayo ag pasaylo sa Ginoo, naa kay mga sala nga kinahanglang hinulsulan, dali duls tubangan. Igsuon ayaw pagpadugay. Kaya wala pa'y nagpagahi sa Ginoo nga nakadaog sa Ginoo. You come to the front. God loves you. And God always welcomes you. Every one of us. Pero kinahanglan nga ipakita na to atong kasing-kasing nga muangkon tang nasayop ta. Nasayop ta kay nagpalayo tas Ginoo. Nasayop ta kay gibiyaan na to ang bulhaton. Nasayop ta kay nagmabugnaon ta atong gisakyan atong kabugnaon. You pray. Ang Ginoo nakigistorya nimo throughout the preaching or maybe sa imong adlaw-adlaw pagkinabuhi, God has been talking to you and you have been so adamant. You have been so stony. Pero karong gabion na pangayua sa Ginoo nga magkinabuhi ka sa pagkabalaan. Di lang karon kun dili sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. You pray. Precious Heavenly Father, we thank you. Sa kagabion ng imong gihatag ka namo, Lord, salamat sa mensahe, Lord God, that reminded us and taught us, Lord, how to live, how to maintain a holy life. Precious Father, we thank you, Lord, sa imong faithfulness nga despite, Lord God, sa among mga pagkulang di kanimo Ginoong Dios, you stayed faithful. You stayed good and kind sa among Ginoong Dios. Lord, help us, Lord, to reciprocate your love, to reciprocate your goodness, pinagi sa pagkinabuhi nga balaan ug matarong diya sa mga tubangan Ginoong Dios. Kung diyan po, Lord God, doon na po may mga Kristohanon nga doon na pa'y bisyo. Tangtanga Ginoong Dios ug tagay sila rason. Ang pinakarason nga mabiya sila silang bisyo, Ginoo. Kay ikaw nagpakamatay alang kanila. Ug ang sala mo hinungdan nga ikaw nagpaagas imong dugo dito sa krus sa Kalbaryo. Pray, Father, sa mga Kristohanon imo lig-unon, tagagadasig, revival. Padayon mo sa pangalagad nimo in Jesus name we pray. Amen. Okay, amen. And the people said, amen. Let's sing one song as we give our offerings this evening. Hatatas to mga halad. Mag-awit tag usa ka awit. Sanctify me, Lord. Verse 1 all together sing. Sanctify me with thy holy breath of God. Let me live with all thy fullness, Lord, I pray. This I ask, I plead and beg you every day. Here's my life, my all, thine altar, Lord, I lay. Take that cross, oh Lord, take that cross. Take that cross on this clay, Lord, I pray. Let it shine, oh Lord, let it shine. Let thy glory
So Lord, please lead them in your way. Let me hear your voice that's calling, follow me. This I ask, I plead and beg you every day. Here's my life, my all, thine altar, Lord, I lay. So, Lord, take the dross on this clay, Lord, I pray. Let it shine, oh Lord, let it shine. Let thy glory in me, let it shine. Let thy glory in me, let it shine. Congregations by Junjun to please come to the front and close us in prayer. Magampo ta. Gamhanan og buhi namo nga Dios niining kagabion, ilabi na gyud pud kagay ng buntag sa kadaugan sa panimbahon Ginoo. Tang salamat Lord sa imong pulong, imong gipaabot sa matagtatag sa kakristohanon karon nga nagakaon among kalaginong Dios pinagi sa imong pulong. Og Lord hinaot mi imong pulong Ginong Dios nga hatag ka namo encouragement sa among pagkakristohanon kinabuhi. Ilabi na gyud pud imong pulong nga nagabadlong pud namo Ginong Dios sa unsa may mga sala nga namong nabuhat Ginong Dios. Naot mi Lord nga imong mi-encourage Ginong Dios sa tibok semana. O ang imong pulong Ginong Dios among gitipigan sa among kasing-kasing karon, hinaot mi Lord nga dili kini kurapon Ginong Dios sa imong kaaway, labi gid pud sa among mga kaaway Ginoo. O Lord, tabangi kami nga kini imong pulong Ginong Dios hangtod sa imong pagbalik among matipigan Ginoo. O nga nami ikabatok Ginong Dios sa yawa Ginong Dios nga mo tintal nganhi kanamo Ginong Dios. O labi na pud Ginong Dios karong simanahuna sa among mga trabaho, sa pag-eskwela, ug sa mga trabahoon Ginong Dios nga subay sa imong kabubuton, panalangini kami. Labi na gyud pud Ginong Dios nga kami nasa gawas Ginong Dios, himuha kami Ginong Dios nga lig-on pinagi sa pagbarog di sa imong pulong Ginong Dios. Ug tabangi mi Ginoong Dios sa tibok semana nga makabot kami sa sunod semana Ginong Dios nga imong pulong usab among makaon Ginong Dios. Labi na gyud pud sa adlaw-adlaw Ginong Dios nga among pangapag-ampo sa among pagbasa di sa imong pulong, tagaay mi Ginong Dios og kanang kusog, tagaay mi Ginong Dios og bag-o nga hunahuna sa matag adlaw Ginoo nga subay sa imong pulong Ginong Dios nga among nakatunan. O Lord, akong giampo nimo, ilabi na gyud pud ang offering Ginong Dios nga gihatag sa imong katawhan nga na kanimo. Ilabi na gyud pud sa tithes, ikaw magapanalangin, magapilo-pilo Ginong Dios pagbalik ngadto sa naghatag Ginong Dios. Ilabi na gyud pud sa among pagpamauli karon nga tagaan mi nimo. Safe on sound Ginong makauli mi sa among mga panimalay Ginong Dios. O gining tanan gisalig nako Ginoong Dios, gipasalamatan sa tibok semana Ginoo. In Jesus name, amen. Amen. God bless you. Maayong gabi na tanan.